Nung una, masaya ako nun as a simple person. Ang nangyari nun, lagi akong pumupunta sa bahay nila. Nung minsan naglalaro kami, may nakita akong mga nag-gather dito. Tapos hanggang sa yun, narinig namin na tumutugtog sila. Tapos hanggang sa nag-camp kami, sabay-sabay kami magpinsan sa magkakaibigan dito, nakalaro ko. Doon ko nalaman na masaya mag-worship, masaya mag-praise ng ganun, na marami pa akong pwedeng gawin na sa mga activities namin. Maraming talent na pinapagawa sa amin. So yun. Yung buhay ko dati, birang Kristiyano. Nagdarasal ako para humingi. Pero once na nakuha ko yung hinihingi ko, walang marireceive na thank you, na prayer. Niyaya lang ako. 1 week before camp, bakasyon namin. Hindi nag-sink in sa utak ko na may YFC next week, punta ka. Hindi pumasok sa utak. May youth camp ba? Ayun, nagulat na lang ako. Tapos yun nga, nag-prepare ako, nakapunta ako sa youth camp. 4 years na ako sa YFC, so nagdadasal ako every morning kasi nagti-thank you talaga ako kasi, ayun nga, feeling ko kasi binigyan naman ako isang araw para mabuhay. Napasok ako sa YFC. Doon na nagsimula lahat, or yung buhay ko. Doon ako namulat sa bisyo, sa mga kaibigan. Yung una dati, tinry ko lang siya, yung mga bisyo ko ngayon, tinry ko lang dati. Halos lahat talaga ginagawa ko, makapag-bisyo lang. Lahat ginagawa ko ng paraan. Everyday na hinahanap ko yung bisyo ko, everyday ko din ginagawa yung effort ko para lang mawala yung bisyong yun sa akin. One day, nanonood ako ng TV, sabi ni Mama, mag-camp daw ako. Tapos sabi ko sa YFC, kasi nga daw YFC daw si ate tsaka si kuya. Sabi ko kay Mama, ayoko. After ko mag-camp, nung tumagal, parang sobrang sabi ko, ang galing kasi ang dami ko ng friend. Dito ko nakita yung kaibigan na makakasama kong mag-worship, magdasal. Praise God kasi ang dami kong nakikilalang friends.